It shall come to pass, when the Lord thy God hath brought thee in unto the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessing upon Mount Gerizim, and the curse upon Mount Ebal. Are they not on the other side Jordan, by the way where the sun goeth down, in the land of the Canaanites, which dwell in the plain over against Gilgal, beside the place of Moreh? For ye shall pass over Jordan to go in to possess the land which the Lord your God giveth you, and ye shall possess it and dwell therein. Sabay-sabay. And ye shall observe to do all the statutes and judgments which I set before you these days. Pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon. We pray na kuha namin ito, Lord. Nasa sa Bible quiz. Sana nakuha namin mga detalye na ito, Lord. Magtyaga kami, Lord. At mahalin yung salita, Panginoon. Even mga details dito. Knowing and understanding and believing na ito yung mga napakalagang mga salita, Panginoon, na puro, walang mali, Panginoon, at even yung mga pahiwatig nyo dito ay napaka-importante. Kung layo namin ang inyong mga salita, Panginoon, even mga details, lalo ngayong hapon, Panginoon, ang mga mensahe nyo naman na naka-abang at para sa amin ngayong hapon, Panginoon. Ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapon na po. Good afternoon po ulit sa lahat. Ayun. So, salamat po sa Bible quiz again. I encourage po lahat na mag-participate. So, again, wala naman nag-aano sa inyo eh. Hindi pa tayo pag-usapan sa sinasabi ng kanina. Pero wala namang mga asal siguro sa inyo. Ano lang yun? Hanggang ma-encourage kayo, masanay na lang kayo. Diba? Parang katuwa. Parang school, parang mga bata nga, di ba? Mga bata, ay nasanay sila mag-sing, magbasa, mag-ano. Bandang uli, magiging parte na ng buhay natin yan. Amen. At nakakalungkot mga Baptist ngayon, ganyan na ganyan yung, ganyan talaga yung aking expectation dati. Pero somehow, yun nga, tinatamad. So, pero minsan, ang paano sa iba is ganito tayo sa Bible, pero minsan, kapos, sa totoo lang. Kaya, ginawa natin yung Bible quiz. Meron din naman karamihan yan, yung Bible quiz, pero minsan ay occasional lang. Yan. So, tayo talagang inisa-isa natin yan. So, mapala din, makapag-umpisa hanggang Genesis, no? From Genesis 1 po. Actually, every week kami dati yan. So, para kaming sinisiga sa, ano. Pero isang chapter lang, no? Tatlo din ba? Kita nyo yun? Kasi ako yung nagpapa-quiz. So, good luck. Init, no? Alamig dyan. Dapat mo lang dyan. Sige. Lamig dito sa amin. Okay, kasi nagdala kong jacket eh. Okay, din tayo sa Deuteronomy again ha, para sa mga kailan lang dito. Deuteronomy, mapapansin nyo po yung tono nito. Kinukwento na lang na Moses yung nangyari Exodus, Leviticus, Numbers. Kaya, ang ganda rin ng Deuteronomy, parang kinompak niya yun, yung mga importante. And then, yung ibang pagkakasabi dati, compile nga, nabanggit nyo kaninang Bible quiz nyo, di ba? Yung dinalaban niya yung ark sa taas. Kasi sinabi dun eh. So, pagkatapos mo pumunta dito, dali mo yung tablet, and then, gumawa ka. Hindi sinabi. So, mabilis yung mabilis yung progression. Kasi, sinasummarize siya lang yung mga importanteng points nung nakaraan na. Imagine nyo, ng Deuteronomy 1 to, ano ba to? 34, yan, nagkwento lang siya niyan. Literally, si Moses nagkukwento lang yan. So, grabe, no, yung detalye. So, napaka-importante ng mga nangyari noong panahon ni Moses. Of course, yung Genesis, yung unique, kasi pinasa-pasa na yun. And then, sa Exodus na lang si Moses. Pero napaka-haba ng book niya. Hindi naman siya bida, pero siya yung nag-lead sa Israel. So, yan ang tema ng Deuteronomy. So, natapos na natin yung nilaktawan ko na yung 10 and 12. So, kasi 10, parang paulit-ulit din yung 10 Commandments doon. So, maganda rin yung mga sinabi doon.
Kaya dito sa 11, may mensahe kasi na, again, naulit din sa chapter 6. Naalala nyo, yung sit us down, yung gano'n. Inulit na yun sa chapter 6. Pero kaya ang title natin ngayon, yung gusto kong bigyan ng pansin, and then itong Mount Ebal tsaka Mount Gerizim, ulitin din yung 7, hindi ko malala kung 17 or 27. Basta din ba sabihin yung mga, kasi gagawin dyan is, parang i-illustrate sila. Mahilig yung Bible sa Panginoon sa ganyan, yung mga illustration na parang object lesson ang tawag nila dyan. Kaya, kung alala nyo si Ezekiel, may mga object lesson siya. Di ba sabihin, kukuha siya ng buhok, patulin niya, diba, susunugin niya, nakakalam ko ito. Tapos yung gumawa pa siya ng parang bakal na plate, nakahiga pa siyang ganyan, mga ganon. So kasi pag na-picture mo sa mukha mo, sa isip mo yon, yung makakalimutan, and may-meditate may ibig sabihin nun. Ito, medyo simple lang. Yung 6 tribes, nasa, hindi ko maalala eh. Basta yung Gerizim, alam ko yung mga, si Joseph, naalala ko, si Joseph, si Judah, andun. So yung sa Ebal, hindi ko makakalimutan doon si Reuben, tsaka si Dan. So kinokorrelate kung bakit sila yung pinapunta doon eh. So, basta parang object lesson dyan, yung kabila is cursing, and then yung kabila is blessing. Yan, yung title natin ngayon, Blessing and Curse in the Promised Land. Okay? So, nasa Promised Land na sila, may blessing and curse. Mga pang-promise to. Pag ginawa nyo to, sinumunod kayo, blessing. Hindi kayo sumunod, curse. Huwag natin namin sabihin ng blessing. Medyo basic na to, pero ano lang malinaw sa iba, no? Bless. Pag sinabi bless, parang happy rin lang yun eh. Hindi because. Bless. Nagpala, masaya ka, kasayahan. Especially, ito medyo iba to, no? Hallow or consecrate, verb yan. So parang pagiging banalin mo. Ito parang hindi yan ang gamit sa sa Bible napansin ko. Pero yung mga ibang religion kasi parang tinatapon nila yung ibang mga terms ang pinag-halo-halo, hindi na wala silang pakialam na sinabi ng Bible doon. Kaya nakukuha din ng dictionary yun. Okay? So anyway, bless. Pero yung basic niyan talaga, divine care, praise, glorify, pwede rin yun. Ito, pwede to. To confer prosperity or happiness. Yan, sasabi ko, di ba? Ibig sabihin, pag bless kita, anong sabihin no? Pwedeng may sabihin ako mabuti sa'yo. Pwedeng bigyan kita ng blessing or pera, ano man yan. Pwede rin gawa kita ng mabuti. Yun ang ibig sabihin no? Pag bless. Okay? Pwede rin sa labi yan. No? Archaic, protect or preserve, pwede rin. Magandang basta positive na something binibigay. Okay? Ito kaya yung definition 7, endow o endow. Ibig sabihin, parang binibigay. Yung endowment, madalas is, ang ibig sabihin niyan, gift, no? Or madalas sa current natin, is mga regalo yan. Pera din yan. Pag sinang endowment, parang donation, yan po yan. Ayun. Pero tingnan natin yung kanyang what? Blood? Hindi ko alam, ha. Pero sa context po, sa nababasa at naaalala ko sa Bible, yun nga, pasayahin, pagpalain, bigyan ng something na positive para sa ikakasaya niya. Bless. Okay? Kaya sinabi, blessing, yun yung mga object na nagpapasaya. Okay? So kaya kahit ano pa yan basta positive na, talino. Binigyan ka ng talino, blessing yun. Okay? So again, maganda tong term na to kasi ako personally, napansin ko nung naging Kristiyano ako, doon ko madalas narinig yan. Pag hindi ka believer, hindi ka mananampalataya at pang pagano ka or what, hindi ganyan ang mga terms ng mga swerte, bigay, good luck. Kaya tayo blessed kasi ina-acknowledge natin yung source. Diba? May nagbibigay yan. Napaka-importante. Ngayon curse, ano naman yung curse? Ganun din kaso kabaliktaran, no? Binibigay din ng isang tao, o Diyos, o isang party. Kaya sabi dyan, prayer
Or profane, parang sumpa, parang nagmumura, no? Ayun yung another, ano, pero kukunin natin dito. Iba yan, iba yan. Verb, yan. To profane, insolent na. So, parang binabastos, to call upon. Ito yung, I believe, madalas na gamit sa, ano, sa Bible, no? To bring great evil upon. Okay, to curse. Pero ito, to utter imprecation. So, para mong sinusumpa na gusto mong masaktan siya. Okay? So, pag sa context ng Diyos ngayon, para siyang promise na negative. Okay? Pag kinurse ka, hindi lang yun ang hula. Itong mangyayari sa'yo. Hindi, yun talaga siya. Itong mangyayari sa'yo ito. Bibigay ko sa'yo ito. Parang again, kabaliktaran ng blessing. So, binigay din, pero negative. So, para ano ba yung mga kanina, binanggit kong illustration o yung example, yung talino, di ba? Kaya pera, blessing yun. Ano yung object pag curse? Madami yan eh. Pwedeng distraction, confusion, o kabaliktaran ng knowledge, confusion, darkness. Pag pera, ano? Pag curse, utang. Yan. Diba? O kaya yung kalusugan, kabaliktaran nun, curse is sakit. Yan. Nakitindihan na. Okay? So, again, title natin Blessing and Curse. Pero, in the promised land, tandaan natin, kahit pala nasa promised land tayo, kasi minsan, ang context lagi ng preaching natin, minsan nasabi natin, wala sa church, wala sa kalooban ng Diyos, curse sila, tama rin yun kasi impyerno yun pag hindi yan tagalangit. Pero even, ang gusto ng pag-aaral natin yan, even tayo na nasa kalooban ng Diyos, ligtas ka na, nasa church ka na, meron pa ring pangako ng curse. At siyempre, ng blessing, lalo na. Pero yung curse meron din. Amen. Okay? Kasi pansinin nyo, ang context talaga nito, people of God, Israel dati yan eh. People of God sila, nakatutok ang Diyos sa kanila, pero kahit andun na sila sa promised land, nung panahon na to wala pa. Pupunta pa lang sila. Sinasabi na sa kanila, anong gagawin nyo dun? Well, dapat sumunod kayo. Ito yung gagawin nyo. Pag ginawa nyo yan, blessing yan. Pag hindi nyo ginawa yan, curse yan. Even, yung pinakamatinding curse sa kanila, aalisin pa sila doon. Okay, so again, yung sinasabi natin lagi, ano yung pinipicture ngayon ng promised land sa buhay ng Kristiyano? Ano yun? Importante ito kasi may mga preacher na masyadong sloppy mag-ano ba. Sabihin nila, picture daw yung ng kaligtasan. So, mali kasi inaalis yun eh. Kung baptist ka, once saved, always saved tayo, malinaw yun. Anak ka ng Diyos, forever. Eh bakit ka maalis doon at inalis sila doon? So mali yun, sasablay ka doon. So kaya pag kinuha mo yung in context, ang pinipicture talaga, nilalarawan ng promised land, yung Israel, yung land mismo, na mamaya banggitin natin kung gaano pinagpala yan, sinabi na sa Exodus pa yan. So yun ay, tandaan nyo itong, yung promised land is the picture or the, sabi ko doon? Ang pinipicture niya is yung perfect will of God for the believers in this world. In this world lang kasi again, hindi pwede sakupin yung langit kasi ibang ano na yun, ibang face na yun. So kaya pag may nakita kayo, may mga pangako, may mga curse sa mga anak ng Diyos, sa mga people of God, applicable actually sa church. Kasi dito, perfect will of God ka na dito. Nabagay natin kanina umaga, di ba? Mapalad kayo, dito kayo. Kumbaga, niro-roll out na lang Diyos yung sa inyo eh. Yung blessing. So, kung wala pang sobra-sobra, yung inaaral nyo pa lang, maniwala kayo sa hindi. Prove me wrong, kung gusto nyo, kung kaya nyo. Iba yan sa mga tinatanggap na nasa labas. Iglesia ni Manalo is, walang-wala yan. Sila doon, pinapaikot-ikot sila, hindi pala ligtas. Tapos pinagpapalagay na asak sila ng Diyos. So mapalad kayo. Amen? Hindi ko kayo binabalagin. Ano nyo yan sa, alamin nyo yung katotohanan dyan. Yan. So, assume na totoo yun kasi totoo talaga yun. So, kahit nasa church ka na pala, may blessing na pangako. So, hindi pare-pareho tayo ng blessing kasi hindi din tayo pare-pareho ng level ng pagsunod at katapatan. So, ganun din yung curse. No? So, pag iba tayo, hindi masyadong sumusunod, hindi talaga, or even worse, gagawin mo pa yung sinabi huwag gawin. Kahit anak ka ng Diyos, pwede kang alisin sa church. Okay? Okay.
So kaya, ito na, umpisa na natin dito sa therefore, thou shalt love the Lord thy God and keep His charge. Charge is parang obligasyon o yung inutos o yung role mo. His statutes naman, of course, mga batas, mga salita niya, kautusan, precepts, yun. Law. Ganun. And His judgment, ganun din. Okay? Napag-aralan natin kaninang, kailan ba yun? Kaya rin natin yung judgment, di ba? Bangkin natin, no? So, sabihin, alamin mo, bakit kaya ganun yung judgment ng Diyos? Yung dapat inaalam mo yung bakit, paano, gaano kabigat, gaano kaimportante. Pati yun, dapat lagi nasa isip mo and then i-apply sa buhay. And then, His commandments, yun, medyo madali. Utos lang niya. Pag sinabing keep His commandments, gagawin mo yung sinabi. Inutos. Okay? Pag ginawa mo daw yung lalo, lagi. By the way, may napansin akong pagkakaiba ng always sa always. So, halos pareho eh. Always sa always. Pero hindi po nagkamalang King James dyan. Ang alam ko pong always is pwede mong lagyan yung double L yan and then always. So, sa lahat from here, tag doon. Pag always, paratian. Yan yung, kahit ngayon, yun ang meaning nun. So, kaya ulitin natin, pag lagi mo daw ginagawa, pati yung kapatanan ng Diyos, parang last, Thursday, no? Kapatanan ng Diyos, yan. Ano mangyari daw? Ito, and know ye this day, for I speak not with your children. Ito medyo parenthesis. So, pag ginawa mo daw, at meron siya sinasabi doon, kasi alam nyo, minsan mayroon tayong tinatawag na yung excuse na hindi mo alam, di ba? Yan ang sabi ang batas natin dyan, sabi niya, ang tawag doon? Ignorance of the law is not an excuse. Tandaan nyo rin yun, ha? Maganda summary ng ano yun, eh. Ignorance of the law is not an excuse. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin ko na bawal tumawid, hindi mo naman alam. Pero ang rule doon, bawal tumawid. Tumawid ka. Hindi ko lang alam eh. May dapat inalam mo. Ano yan? So, kasi pag bata ka, may nag-guide naman sa'yo eh. So, ang rule sa'yo, sumunod ka sa magulang mo, huwag ka tatakbo basta-basta. Yan. So, tandaan yung prinsipyo na yun. Kaya dito naman sa verse 2, sinasabi niya, pinapaalala sa kanila, yes, may mga namatay sa kanila. So, alam niyo na yung kwento, di ba? 20 years upward, especially mga fighting men to, kasi ito yung responsable na dapat mga leader ng tahanan at ng lipunan nila. Anong ginawa nila? Di ba natakot sila? Pinatay sila ng Diyos ngayon, except nga si Joshua and sa Caleb. Paano yan, Pastor? Hindi namin alam. Hindi, sinabi rin sa iyo yun. Ang ginawa sa kanila, habang umiikot-ikot sila, di ba, nire-remind sila ng Diyos, ituro nyo na yan sa mga bata. Okay, naalala niyo, mga hindi natuloy yun, di ba? Naalala niyo yung ano. Pero still, kaya tinuli rin sila nung bago sila pumasok sa Promised Land. So, alam nila yung pinagagawa nila. Hanggang mamatay yung mga 20 years old above, pinasa, kaya nire-remind sila dito, and know ye this day, for I speak not with your children, which have not known. Okay, pansinin niyo yung double negative ha. I speak not, hindi ko sinabi, and have known not, hindi nila alam. So, kaya pag double negative, ano nun? Positive yun. Alam nila. Hindi yun. So, hindi ko sinabi sa mga hindi nakaalam. So, ibig sabihin nun, equivalent, sinabi ko at naalaman nyo. So, kahit bata pa sila nun, may mga practice sila, yung tabernacle lang, tapos 40 years yun, naipasa na yung knowledge sa kanila. So, gusto kong sabihin dyan, wala silang excuse, alam nila yung pinagagawa nila, which have not seen the chastisement of the Lord your God, His greatness. So, ganun din ha. So, hindi sila sinabi na hindi nakita. Ibig sabihin, nakita nila. Amen. Okay? So, at even nung bago mamatay si Moses, may mga natalo din silang nation, no? So, ibig sabihin, yun ang i-continue nilang mangyari sa kaya sila umalis sa Egypt, pupunta sila sa Promised Land. Yun ang pangako, yun ang plano ng Diyos sa kanila, at ang pangako ay makakapasok sila doon. And magandang land yun, kaya nga Promised Land tawag natin, no? In short. His greatness, paano nila nakita yung greatness? Bukod sa kwento-kwento nung plagues, 10 plagues, crossing the Red Sea, kung di mo nakita yung iba yon, kung nakita na sila, masyadong bata pa. Nire-rehearse na lang, may kanta pa nga sila eh.
Okay, later, hindi ko makalimutan, Deuteronomy 32 yun. Preaching ako dyan kasi sinamarize ni Moses yung nangyari at mangyayari hanggang Revelation. Galing, di ba? So, kaya, hindi pwedeng sabihin, hindi mo alam. So, kaya sila pinalo, pero nakita nila yung greatness ng Panginoon with a mighty hand. Ibig sabihin, hindi sila magdududa dapat na kaya ng Diyos gawin yung sinabi niya, pangako niyang gagawin niya. Stretch out arm. Anong ano nun? Madalas parang nasabi na yun nga, yung kanyang mighty hand, ibig sabihin, kaya ng Diyos yung sinasabi niya. Ang hirap po kasi magtiwala sa isang tao, sa isang persona na, kaya niya ba talaga yun? Diba? Baka sabi-sabi lang yun. Kanina po, yung share namin kahapon, umutang na agad. Ang bira, sabi ko, ayos to. Kahapon lang yun. Sabi ko na lang, naku, wala akong load eh. Gcash na ako, layo ko dyan eh. Anyway, so magtitiwala ka ba sa taong hindi ka tiwala? Siyempre hindi eh. Paano ka magtitiwala sa isang tao? Nakita mo nang ginawa niya, paulit-ulit siya itapat, hindi siya sinungaling, pag sinabi niya, ginagawa niya. So, ganun po yun. Nakita po ng children of Israel yun. Kahit mga bata pa sila, paulit-ulit, natutupad. Yung pag pinangako ng Diyos, at ganun din naman, pag may ginawa silang mali, pinaparusahan din naman sila. So again, hindi po yan bago. Hindi pwede, wala silang excuse. Okay? Anong relasyon sa atin noon? Ganun din, yung mga bata, kahit pa sa labas ng church, yung mga sinasabi natin dito, nakapatotohanan nyo yung sa labas eh. Tama ba? Pag meron tayong sinasabi, tinuturo dito na sa labas, hindi naman ganun. Okay? Iba yung faith, faith matters. Pero yung mga kunwari, magsinungaling, mali ba yung magsinungaling? O mali ba yung adultery? Kahit po sa labas, alam nila yon. Kaya malaman nyo yung kulto sa hindi eh. Kaya naka-public tayo, public, offline, online. Alam nyo bakit? Wala kinakaya kasi tinuturo natin dito kahit saan nila slice yan. Amen. Gusto nga natin malaman ng iba yan eh. Yun ang instruction ni Jesus din eh, ng Panginoon. That hearers in the ear, preach in the house. Preach in the housetops. Wala naman tayo sa housetop eh. Ano yun? Figure of speech yung sabihin. Huwag hindi ka nahihiya. Kung may gusto makinig, makinig. Yung mga kulto, may secret lagi yun eh. Yung moment, kung di lang na-videoan yung mga pinaggagawa nila sa loob ng nila, tatanggi nila yun eh. Mga sinungaling yun eh. Kaya wala tayo ditong, At kahit yung mga Katoliko, sa una yan, may mga aral po silang hindi agad sinasabi. Kahit nagtatanong ka na. Okay, si Soriano naman. Ano Soriano? Wala silang articles of faith. Wala rin silang isang Bible. Parang iglesia na Manalo. Kasi nga, pabago-bago. Tayo, yan na yun. So, nakuha niyo sana yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin ko, nagawa ng Diyos ay, kumbaga, tawag nga nila dyan, verifiable sa English. No? Sabihin, pag sinabi mo, yun ba talaga yun? Evaluate mo. And therefore, yung mga tagalabas, wala sila problema. By faith, tatanggapin ng Panginoon. Manampalataya sila, wala tayong tinatago. Anyway, verse 3, and his miracles and his acts, which he did in the midst of Egypt and Pharaoh, the king of Egypt, and unto all his land. So yun din, kung di inabutan ng mga bata yung kinakwento sa kanila yung malamang may mga nakasulat, may mga writing din yan sa dami na mga historian dyan. And of course, yung sumbong ni Moses, and he did, and what he did, ang ginawa daw ng Diyos sa army of Egypt. Ito, notable to, no? Kasi inuulit din to kahit sa Psalms. May kanta pa si Miriam dyan, di ba? Anong ginawa niya sa army? Hindi nila kaya yun. Ang Diyos ang tumulong sa kanila, di ba? Mga horses at chariots yun. Anong ginawa doon? Nalunod, di ba? So kasi nung nakatawid na sila, sana nakikinig kayo, kinakwento ko mabilis sa inyo para kahit nyo basahin. Pero maganda, binabasa nyo rin yung Bible nyo. So ginawa nila, imposible tumawid sa Red Sea, pero gumawa ang Panginoon ng paraan, nahati, dumaan sila. Then saktong-sakto naman, lumusong din yung army ni Pharaoh, nakachari dyan, patay sila kung inabutan sila. Kaso, bago sila abutan, okay, together again. Sabihin, bumalik yung Red Sea, nalunod sila.
And what He did unto you. So, hindi lang natapos na niligtas kayo sa kalaban. Sa wilderness, may problema sila doon. May pwedeng magtagutom, may mga hayop doon. Doon may mga namatay din sa kanila. Anong bang ginawa no? Pag sinamarize mo yung kung anong problema na encounter nila, sa tubig, sa ahas, ano pa. Niligtas sila ng Diyos. Yun nga, may namatay din. Minsan, ganun talaga eh. Mga sakripisyo kasi mga ano. Parang sa church, hindi tayo magmamature na hindi pwedeng walang sugatan, di ba? Wala man lang nawala, walang sugatan nga. Ganun talaga ang church. So, sa kanila, ganun din. May mga namatay, napausahan, pero may nanatili. Hanggang makatating sila dun sa, ito yung parang nasa, sa Deuteronomy 1, di ba? Andun na sila sa pintuan, malapit na sila. Sa gate nung pupuntahan nila. And what He did unto Dathan and Abiram, so pinapaalala rin. Itong sobrang evil itong dalawang to, actually kasama si Korah dyan, pero hindi yung buong kamag-anakan ni Korah. Sinabi naman dun eh. Ano sinabi dito? Pero yung Dathan and Abiram, mga Reubenites to, napakita ko ba sa inyo magkakatabi yung nila, tent? Huwag na, sa kanas, mahaba kasi ito no? Pero, kumbaga kahit sa isang ganito po, kahit sa isang congregation minsan, pag mayroon dyang mga ganyan, alam niyo ganyan, daldalero, mga masama ang spirito, tapos bigla magkukwento na dyan, paunti-unti lang, parang mali si pastor gano'n. Ba't di mo sa akin sabihin? May mga ganyan po sa church, na sumisira ang ganyan. Kaya magaling tayo si pastor din. Pero kayo din, namanggit ko rin na umaga, may nagsasabi na dyan, may nagbastusan na dyan, kung ano man yan, nag-aaway na dyan, may chismisa na dyan, tapos hindi ko pa alam. So si Dathan, ang tindi, Dathan na Abiram, nagrebelde, alam niyo kudita? Rebelde ka, may gobyerno tayo, patayin niyang leader. Ganon. Doon sinabi po, pero ganon eh. Parang hindi na sila sumusunod. Sabi nga nila, sige, punta kayo dito. Ayaw namin. Sige, ayaw nyo, dyan mismo kayo kakainin ng ano. Naalala niyo ba yan? Dathan and Abiram, kinain sila ng, sabi dyan, swallow them up. Ang sabi ni Moses dyan, kung di ako tinawag ng Diyos, mamatay kayo ng pagtandaan nyo or something, hindi kagilagilalas. Pero nangyari talagang something new. Hindi yun something na nangyayari araw-araw. Biglang lamunin ng apoy. Lamunin ng lupa na may apoy rin, di ba? Tama ba? Naalala ko eh. Kasi yun naman talaga sa ilalim ng lupa eh. So hindi rin bago yun. Talagang may mga gano'n na kinakain ng lupa, di ba? Yung mga tao dyan. Sinkhole. Quicksand, di ba pa yun? Yung sinkhole talagang biglaan na lang. Nakinain na pala, di mo alam. Biglang gano'n. Hindi imposible yun. Kahit building po, pwedeng bigla na. Saan yung bahay ko? Pero ito, obvious na ginawa ng Diyos kasi sila mismo, andun sila. Isa lang kinain. Pati sina Korah, pero again, hindi lahat ng Korahites. Pinaalala sa kanila, ano sinasabi dito? Huwag kayong rebelde. Ano pa? But your eyes have seen the great acts of the Lord. So again, ang daming, wagit ko kanina, sa Red Sea, yung sa... yung binigay lang yung sa kanila commandments para sa chapter 10, di ba? Kagila-gilalas yun, talaga may clouds, thunderings, di ba? Nakita nila yun. So again, anong point doon? Wala kayong lusot. Okay? Kayo po, lahat kayo, inaaral nyo to, kinukumpara nyo, nagko-compare notes kayo sa labas. Pag sinabi yung ganitong aral natin, yan tama. Subukan nyo sa labas. Kung hindi kayo sigurado, hindi kayo niniwala masyado, banggaan nyo sa compare notes kayo sa iba. Pag hindi sila tumaw, ewan ko na lang. So, nakapatunayan yun, hindi yung sinasabi ko lang. At legit tayo, hindi tayo, si Pastor is nag-umpisa ng baptist, hindi ganun. Kasi sinasama ko siya mga conference kayo. Ano tayo dyan? Ibig sabihin, talagang bunga tayo ng pasa-pasang pananampalataya. So, ganun din sila. Hindi nila pa itatanggi na galing sila sa Egypt. Doon talaga sila galing. Wala silang mga ikukuntod na ibang bagay. Anyway, tuloy ko lang. Sabi dyan, therefore shall you keep all the commandments. Kung nakita mo na totoo yung ginawa ko sa inyo, kinuwento sa inyo, ano dapat mong gawin? Kung makapangyarihan, parang kanina umaga na naman, di ba? O nakita mo na makapangyarihan ako nagligtas sa inyo, ano gagawin mo? Baliwalay mo ang Diyos? Ewan ka naman dyan. Parang magulang nyo, siya yung nagturo sa iyo, nagpakain. Diba, bastusin mo ba yun?
Para kang timang. Ito, lalo to, Diyos to. So, therefore, you shall keep yung dapat mong gawin. May inuto siya, alam mo makakabuti sa iyo yun, gawin mo. Which I command you this day. Though yung day na yun, talagang matagal naman sinasabi, pinapasa sa so. Pero ngayon, gawin nyo yan ha, that ye may be strong. Yan dapat ang title natin, pero mayroon dating gano'n no? So, pag ikaw daw ay sumusunod sa commandments, parang kanina umaga sabi ko, di ba? Sino yung mahihinang Kristiyano? Yung mga duda ng duda. Ngayon, kung duda kayo, Pastor Ace, tignan mo rin sa Bible mo. Magtanong ka rin. Kung talagang ka sa katotohanan, yung problema, pag ayaw mo ng katotohanan, wala kang pakialam, mababa yung sa katotohanan. Problema mo yun. Pero kung totoo yung sinasabi dito, para lumakas ka, darating yung mga pagsubok sa'yo, pag sinunod mo yung commandments, doon mo mapapatunayan na tama pala yun. Amen. Pag nagbasa ka, superior yung pangunawa mo even sa mga issues ng buhay. Basically, hindi ka basta-basta maliligaw. Kaya mahina yung iba sa atin, walang tiwala sa Diyos, hindi kinikip yung commandments, di ba? Yung mga simpleng lagi sasabi sa inyo, pagbabasa lang ng Bible. Hindi ko maintindihan to. Isa-isahin mo, habang tatagay, parang aral lang sa bata The more na pinapractice mo, nag-gain ka ng learning, ng skills, at ng understanding. Ganun din yun. Another, lagi example natin, yung pag-attend lang. Napakasimple lang. Paano ka lalakas kung binabaliwala mo yung Hebrews 10:25? Diba? Ang sabi doon? Forsake not. Ano yan? Alimutan ko tuloy. Not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some is, but exhorting one another. And so much the more as you see the day approaching. Yung day na yun, ang pinangako nun, darating siya. So habang wala pa yun, dapat tayo attend. Kasi walang ibang paraan Alam nyo, yung ginagawa nga ng iba na basa lang sa, walang mangyayari yun. Sabihin natin totoong ligtas ka, hindi ka lalakas, hindi ka matututo, mahina ka, maalisila ka rin. Kaya sabi dyan, pag sinunod mo yung commandments, doon ka magiging malakas, at pag malakas ka na, makakapasok ka sa promised land. Diba? So, ibig sabihin pag hindi ka malakas, hindi ka makakapasok. At ano ganyan yung promised land? Ayun yung perfect will of God. Kaya marami po kaya ina-invite natin yung iba Yung iba doon, minsan nakakalimutan na, ligtas nga ba talaga ako? Ay, sobrang tagal nang di nag-attend. No? Advantage ba sa kanila pag di ligtas naman Kung di mo naintindihan, hindi mo mapakinabangan, dati mo pakinabangan about that. Kasi yung assurance na yan, napakagandang gagawin sa yan Tapos, binaliwala mo. So, mahina ka ngayon, gusto kong pagpalain ng Diyos. Paano nga ba? Ito mo, hindi mo alam. Hindi mo kasi kinip yung mga basics na pag-attend, basa, pray, fellowship. Diba? So, yun ang yun dapat ang title natin Anyway, sumusunod ka, malakas ka, that you may prolong your days. Ito na. Yun yung bonus. Hindi pala to. Pero yun din yun. Paulit-ulit to sa commandment number 5. So, bukod sa honor your mother and father, gawin mo rin itong mga bagay na to para, yes, kung makapasok ka man sa land, promised land, pwede kang alisin kasi doon. Madalas example natin, kunwari, ay nakapasok ka sa magandang trabaho, ang daming benefit, may pakotse, kung ano yan, malaki sweldo. Huwag ka rin pa kasigurado, baka mawala yun. Ang daming kampanya na maganon Yung mga may malaki nag-invest lang kasi, bandang huli, wala palang plano, o bumagsak yung business model, hindi na pala uso yung ganyan. Di ba? Kala mo forever pagtanda mo, hindi pala, wala. Inalis ka rin doon, tiyong. Iba naman, mayaman na, pinagpala na, nagkasakit naman hindi mo ma-enjoy yung blessing. Iba naman, nasa church na, nahatak nung kanino, kala mo kaibigan mo, rebelde tayo, mas magaling tayo dyan, pastor Nawala ka pa doon. O ano ka ngayon? Ang dami yung kailangan. Nakatawa ka sa mga, pag in-interview ko yung mga, saan ba church kayo? Dito, kala ko dito ka, last year yun. Nagtayo na kami ng sarili namin. Okay. Kaya palang, hindi ko makakalimutan yung taong yun. In-unfriend na ako nun Kaya ang palaaway kasi, magaling kung magaling,
Kaso, masyadong magaling. Alam niyo? Sobrang galing niya, hindi siya makapag-stay sa isang church. Oh, ano nasa ng blessing doon? Wala siyang kapayapaan. Wala siyang matawag na church kasi nga mas magaling siya lagi. Kaya pag nagpayo 'yon, payuhan mo naman ako para sa mga ibang lesson na mga ibang details, may mapayo siya kasi naiipon naman yung knowledge kaso ano magpapalain ng Diyos? Paano yung magandang wala akong mapayo sa'yo kasi ako nga walang church di ba? Hindi yan yung doon, irony. So kaya mag-ingat. Hindi natin gusto lang. Ito yung statement natin, sa prayer list natin yan ha. Know the will of God. Do the will of God. Pag andun ka na, manatili ka. Ginawa mo 1 taon, umalis ka doon. Anong pakinabang nun? Ay, dati nag-soul winning ako. Ba't dati? Ngayon, ano? Yan. So, yun ang pangako ng Diyos. Kaya may blessing, may curse pa rin. So, dapat manatili ka, gawin mo yung sinasabi ng Diyos para hindi ka lang napunta dyan hanggang mamatay ka na, pati lolo, apo mo, andyan pa rin. So, alam natin kwento dito, diba? Judges, Ruth, Judges and then Kings. After ilang years, tanggal na sila dun So, pinaalis din sila. Kasi ngayon, i-claim nila, sa amin yan dati. Inalis na kayo dyan ng Diyos Paano yun? Yung mga Israel ngayon, minsan yung i-claim nila, nakakatawang ewan Palibasa, yung ibang Kristiyano nga, hindi alam yung Bible. Pag sinabing, sa amin niya, binigay sa amin niya ng Diyos, pinaalis din kayo ng Diyos, paano yan? Amen? Hindi sila pwede mag-claim ngayon, hindi ko sinabing Palestinian tayo, pero lalong hindi nila pwede i-claim yung mga Udyo doon. Okay, so manatili tayo dyan. Pag ginagawa mo yan, manatili ka dyan, nahayaan ng Diyos na manatili ka, hindi ka maalis basta-basta. At inulit lang yung statement about the promised land, flow it with milk and honey. Ibig sabihin, mayamang lugar. No? Madaling magtanim, aani ka. Hindi lang yun, pwedeng tinutukoy dyan ng milk and honey. Of course, yung milk is yung mga baka. Mamaya sabihin dito, madaling mag-graze doon. Ibig sabihin, parang tinitingnan namin kahapon ni Daddy. Kasi yung mababang lugar doon, di ba? Siyempre, laging dinadaluyan nyo ng yung tubig doon, ganyan-ganyan. So, ang malago, no? Green na green. Lush, ang tawag doon. Yung honey, of course, yung mga pati yung mga, alam nyo na yung bees, may flower and everything, trees, fruit-bearing trees. Magandang land, basically, mayaman. Conducive sa progress. So yun, sinasabi niya na maganda yung land. So ganyan po ang buhay ng Kristiyano. Pag nasa church ka na maayos, may support group ka, malino kayo, protektado kayo sa mga maling gawi. Para ka naghihintay na lang ng blessing. Ngayon palang bata ka na, pwede mong picture na, asawa ko, gana kami, masaya, naglilingkod sa Diyos. Amen? So again, may mga exemption dyan pero madalas ay hindi, yun na yun. Ayaw ng Diyos natin ng kaputulan ng paa, ganon. Namatay sa dahil... Hindi nang kailangan sabi ni Bad kanina. Tama, may verse dun So sabi dun sa Proverbs din yun, pag yung loko-loka, the wicked, will not live half his day. Totoo yun. May mga tumatandang masamang damo, pero may kalahati lang yan. 30 pa lang, yung mga bakla, ganun ang mga buhay niyan. 30, 29, patay na agad. Wicked kasi. Okay. So again, dinagdagan niya ng detail, kaya bilisan ko na lang dito. So yung land daw, hindi lang basta-basta. So yung Egypt, pinagpala rin, pero nakita niyo yung Egypt po disyerto. May mga oil doon, okay, pero ano yung land na sa Middle East pa rin to Nakita niyo ba Israel? So sabi dyan, pwede kang magtanim. And, maraming tutubo. Ano pa? May hills and valleys, kompleto. May mataas, may mababa, may pagitan ng Then, drink it water of the rain of heaven. So, may, yun ang importante kasi yung water cycle. Pag hindi yan nauulanan, ngayon, ginagawa nila. May ginagawa silang, may recycle lang. Pero napaka-abang proseso. Di ba? Maganda yung natural na talagang dinadaanan ng ulan. A land which the Lord cared for, the eyes of the Lord always upon it from the beginning of the year even unto the end of the year. Ibig sabihin, maunlad nga. Ibig sabihin, mine-maintain ng Diyos. Shall come to pass if ye shall hearken diligently. Andiyan na naman yung if.
So, hindi lagi ang blessing automatic, ha? Kailangan may gawin ka. Anong gagawin? Makinig. Diligently, hindi yung basta makinig lang, ha? Ano daw? Oh, nakinig naman ako, eh. Ano message kanina? Ewan ko. At least, nag-church ako. Eh, paano yun? Ganda iba, nag-take notes pa, eh. Ang maganda sa atin ngayon, dyan na lang. May load ka. So, sinamarize niya, ano basically yung gawin mo yon, pero to love the Lord your God, kasi nga pag mahal mo siya, to sundin mo siya, papakinggan mo siya, alam mo yung gusto sabihin, at gagawin mo yon. And to serve Him with all your heart and with all your soul. So hindi lang basta serve, na makapag-serve lang, buong puso. Talagang pagpapalain ka. Nung kahit po, banggit ko sa inyo, no? Kahit sa trabaho nyo, pansinin nyo, yung mga hindi pinagpapala masyado, yun yung mga naka-in-out lang, okay na. Doon iba, sobrang din ako sa iba. Pero talaga yung ba talaga kaya nagiging manager? Kasi addict eh. Walang pakialam sa OT. Kung may OT ka, wala. Kasi para sa kanya, yun ang buhay niya eh. Ako, namin ko, di ganun ang buhay ko. Pero bigyan ko kayo ng idea. Kung gusto niyo yumaman, niwala kayo. Iba, sip-sip pa. Yung iba dyan, talagang, nakakita ka ng taong ganun. All out, sold out. Okay? Nakita niyo si Christian, lagi nasa church. Yung iba naman, gano'n, nasa school. Dati gano'n ako eh. Pag-break ko, school pa rin, library lang ako. Kasi gusto ko, yung instruction sa akin dati, nung panahon na yun, yung palang alam ko sa buhay. Wala pa akong church. So, ito pa, positive pa rin. Pag nasa trabaho ng iba, gano'n, talagang gagawin natin. Naghahanap na ang magagawa, hindi yung panay sweldo lang. Tapos, wala nang gagawin, mabuti naman. Sahod lang. Parang maganda rin yun. Pero, again, kung yun yung nakikita nyo, tama naman kasi ayaw mong matenga ka rin. Okay. Ano tayo napunta doon? Yan, yung all your heart. Okay? All your heart and with all your soul. That I will give you the rain. Ito yung mababaw na ito. Ibig sabihin parang yung pinagpapala ng Diyos dahil sa ulan. At nabanggit ko yung first and latter rain. Paulit-ulit siya sa Bible. Yung minsan early and latter rain. Yung iba naman is early and latter. Sinabi ko na pala yung first rain. Ano ba yung previous ba yun? Basta ganun. So yun po yung parang extra sa buong taon. So ilang bagyo daw papasok sa Pilipinas ngayon? Sinong addict dito sa weather? Nabanggit nila yung Pag-asa, di ba? Tansyado na nila yan eh. Kasi may sequence yan. Every 3 years. Minsan bababa yung rainfall, minsan tataas. Pero sinasabi ng pangako sa kanila, pag sila'y matapat, masagana sila. Amen? Totoong-totoo po sa atin to, maniwala kayo. So yun lang, pag may rain of course, maraming tanim na hindi matuyo, aani ka ngayon at pagpapalain. And I will send grass in thy fields. So yung grass meron ding, yung grass walang kwenta yan eh. Parang sa mga baka nyo. Kung di man kumakain yan, grass, di kainin niya yung grass. Nangyari. So yan. And I will send grass in thy fields for thy cattle to the men. So, take it to yourselves that your heart be not deceived. So, nasa kaloob ka na ng Diyos. Hoy, kaya like kang maging matalino eh. Kasi yung mga manluloko, andyan lang yan. Okay, nabanggit ko kanina umaga, di ba? May napasok tayo ng sino dito. Galing magsalita. So, ako medyo na-insulto din ako doon kasi kala ko, kaya ko nang ma-detect yun. Isang tingin ko pa lang. Kaso minsan, di rin eh. Kaya ngayon, kahit nasa promised land na kayo, makinig, mag-aral, at lalo yung puso nyo, gwardyahan nyo. Yan. Yan ang sa Jeremiah, di ba? Tsaka sa Proverbs. At yun ang lesson kay Solomon. Ang talino niya, walang tatalo sa kanya. Kaso yung puso niya ang tinira. Di ba? Marami siyang asawa. Siyempre, pag hari ka, wala. Si David nga, ganyan din eh. Hindi niya naisip yun. Ewan ko yung mga propeta, hindi rin naisip yun. Hindi ko alam. Siguro yan talagang temptation na likas siguro sa mga lalaki, lalo sa mga hari. So, pero sana nagpaalala sa kanila, kaso wala eh. So, ang ginawa, kahit anong talino ni Solomon, nabobo din. Nagalit ang Diyos sa kanya. Kasi, sabi doon, his wives turn his heart
to follow the gods of the Amorites, kung ano man yan. Dami niyang asawa 700 wives, 300 concubines. Sa dami nun, yung iba doon, mga talagang sari-sari na. Siguro kala niya kaya niyan sa talino niya Hindi. Kahit matalino ka, Jamie, di ba? Kahit cum laude ka, may ginagamit ng demonyo na ikaw hindi mo alam kasi sobrang tanda na sa Satanas May mga siya parang playbook. Alam sa games niya, pag malaki kang baril, pag malakas yung kalaban, ayaw ng bala, parang games no? Pwedeng apoy. No? Baka matigas yung metal pala yun, pero pag apoy ginamit mo, tuna or something. May gamit ang demonyo po na huwag mo nga underestimate. Ngayon, puso mo daw, gagwaldyahan mo. Kahit ginagamit ka na ng Diyos, pwede kang masila sa ibang bagay. At again, mga young people, saan madalas kayo masila? Love life. Ganun yun. Parang nabobobo ka dyan, Jamie. Wag ganun. Oo. Solomon. Rain, di ba? Suma cum laude. Mga magsumalangit ka na dyan. Enter the side and serve other. Ayun, nakita nyo, no? Sumasabay sa tunay na Diyos, sisilain pa sila. Ito. Paano tayo, mga Kristiyano sa Pilipinas, ang daming klase ng brand ng Christianity. Di ba? Pare-pareho lang yan. Hindi nga, hindi kasi nakikinig. Nga si Tatay Willie, sari-sari na pinuntahan. Yan ang aaral mo, sa bagay, medyo na si Tatay Willie, nandun na siya sa Kaya iwas ka na lang bad sa sobrang, andun ka na papark ka na Kung saan na, di ba? Yung mga obvious naman yung mga kailangang iwasan. Okay, huwag ka nang, inaaral natin lahat dito Pero yung mga bata, ayan, marami pa kayong kakainin bigas. So, siguro din matalino kayo, take heed to yourselves, yung puso nyo, yung mga pwedeng gamitin ng kalaban, ingatan nyo, no? Then the Lord's wrath beginning niya. So, ano nangyari sa kanila? Nung sila ay, ano nangyari sa kanila? Sinasabi nga dito, kung masisila kayo, katulad nung sa Kings na, sa panahon ng Kings, at even sa Judges, okay? Yung ng Dan, tribe of Dan, nagalit ang Diyos sa kanila kasi hindi sila sumunod. Even worse, ginawa nila yung alam naman lang hindi dapat gawin. So, isa sa mga sumpa daw, example na sumpa, pwede niyang i-shut up yung heaven. Pwede ba yun? Sinabi rin sa millennium yan may sumpa sa millennium. Millennium na yun Pero pag sinabi, pag hindi ka pumunta doon sa magpuri sa Diyos, walang ulan. Parang mabuhay ng walang ulan. Kasi control ng Diyos yan So, ngayon, pwede nating, mahirap naman yun Paano may mga tapat doon? So, syempre, papauli ng Diyos. Pero may mga bagay na pwede siyang i-shut up sa mga priority, mga opportunities, di ba? So, salamat kanina, dito si Greg, no? So, hindi ko lang alam din kung pero natawa siya kanina Kasi siya na nagsabi, di ba? May pasaway siya, ganyan. Yung mga kamag-anakan niya na, puro pastor Nabanggit, hindi ko na nabanggit. Ako, bad? Ako, wala Wala akong kamag-anak na pastor. So, mapalad ka kung tapat yung mga mag-anakan mo. Nakita mo na yung pat na ganun. So, anyway, malaya rin naman tayo, pero kung hindi kayo magpapasto kung sakali, hindi naman kayo magpasto lahat, pero at least, andun ka sa gawain. Amen. Ang dahil mong pwedeng gawin sa church, hindi ka pipilitin magpasto kung hindi ka naman doon. Naman sabihin, so pwedeng i-shut up ng Diyos yung opportunity sa'yo. Ang sample dito, again, yung langit sa ulan. Pero marami siya pwedeng gawin sa'yo na pwede mo naman makamtan, wala. Di ba? Kasi hindi ka sumusunod. That there be no rain, and that the land they yield not their fruit. Ganun din. Yung iba, ang galing magtanim, nagbubunga. Basta hindi ka alam. So kahit alamin mo pa yan, minsan yung knowledge yan, dyan naman yan. Pero minsan nga, either tinatamad, ganyan, or hindi tayo malas Ito may pinag-aaral natin Kontrolado ng Diyos yan. Amen? So, kaya maganda, yung pwede ka sumunod, sunod na para ang blessing, tuloy-tuloy. Sabi dyan, lest you perish quickly from off the good land which the Lord, yun yung tinutukoy doon, pwede silang alisin doon. So, ang ganda ng kalagayan nila, pwede silang alisin doon pag hindi sila nagtapat. Layo pa nito. Therefore, shall you lay up my words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand. So ito, inulit na rin po ito sa Deuteronomy 6. Maalala niyo yun?
Ito yung ginawang literal ng mga Hudyo, as in talagang frontlets, gumagawa sila ng leather something. Susulat nila yung Bible na napakaliit, hindi na nila binabasa. Bilutin ng ganun, as lalagay dyan yun. Ano yan? Salita ng Diyos. So, baliktad. So, dapat yun, symbolic lang yan, ha? So, paano yung magiging frontlets sa dito? Tsaka sa hand. Pag lagi mong hands, ginagawa. Eyes, lagi mong binabasa. At nasa utak. Yun yun, ha? Ito yung katulad ng mga Hudyo na mga literal. Nangyayari. Ganun na, ginawa po nila yun. May nakita ko sa inyo, may tawag sila doon, nakalimutan ko. Ayan. Ha? Nagawa nila chakra. Anyway, at hindi lang ikaw, hindi mo lang binabasa, hindi ginagawa, ituro mo din. Ngayon, ginagawa natin dito eh. Kaya iba sa inyo, sana hindi na rin dito. Basta, kanina, isa't kalahating oras, ngayon, ano na naman. Kailangan tayong aralin eh. Amen? Kayo ba, makukuha nyo ba ito ng parang sermon lang ng pare? Eh yung mga yun, kaya gusto ko din matapos kasi wala sila, magmumukha silang tanga kasi pag ni-record mo yun, ano? Hindi na naintindihan yun eh. Kasi, magical ito mga pare. Ako kahit nahihirapan yung mga pastor, pansinin nyo, nag-enjoy kami. Hindi nagreklamo kami kasi habang inaaral namin ito, pinatapasan. Nag-enjoy rin kami. Sa totoo lang. Ito mga paring ito, inuulit nila yung mga bagay na ninatindihan. So, subukan nyo magkaroon kayo ng trabahong ayaw nyo. May buwisit kami. Kahit malaki sweldo, meron daw, tumagal tuloy tayo, meron daw trabaho sa bandang Europe. Napakalaki ng sweldo ka. So, alam mo yung trabaho? Yung mga biroan daw, yung nasa post office ka lang, nakaganyan ka lang. Ikaw daw yung gano'n. Biroan lang yun. Pero sa Europe, meron daw tagabantay ka lang daw ng lumang lighthouse na hindi na ginagamit. Hindi ko alam ba't ayaw pa nilang patayin. For whatever reason. Pero delikado buhay mo kasi mga waves nun, anytime pwedeng eh. So ayaw mo nun, di ba? Kaya again, kung matalino ka, ayaw mong tagawalis ka lang. Hindi na lalait ha, kung yun lang kaya mo, walang problema doon. Pero kung matalino ka, ikaw na yung mainsulto, di ba? So ganun din sa... Ba't ko nasabi yun? Yun, yung kaya huwag kayo maririndi dito na aral tayo ng aral. Paupuin ko kayo sa mga nakakita na mag-twist na puro kwento. Sabi siya nakakatawa din, pero... Anyway. So yan, so pag inaral mo na, binabasa mo lagi, naintindi mo, okay ito ha. Huwag mong panatilin sa iyo lang. Kasi yan sa dahilan, kaya pastor ako yan. Alam mo bakit? Kasi nung inaral ko yan, na-realize ko, anong gawin ko dito? Kanina ko tuturo to. May mga tinuturo naman ako sa diadem, kaso, nakulangan ako kasi may mga rules na hindi ko pwedeng apply kasi hindi ako pastor doon eh. Kaya alam niyo yung mga matagal na dito. So, kasi pinag-apply ang kalooban ng Diyos, yung pala. Mahirap yan ha, kaso, go. Amen? Wala tayong ganito ngayon kung hindi ako sumunod sa Panginoon, sabi ko, pastor. Imagine niyo yun. So ngayon, tinuturo namin ito sa iyo. Ngayon, kayo nagpa-piesta kayo sa salita ng Diyos. So, okay yun. So ngayon, by the way, yung anak nyo, kayo yung direktang responsibility niya. Ha? So ako ngayon, iba sa inyo, hindi yung buong pamilya dito, nakakalungkot, pero ganun talaga. At least, nasyara na ba yung pamilya ni Cyrus? Hindi pa? Ayan. Schedule natin yan, ha? Sugod bahay namin. Halikod lang din yun, ha? Sugod bahay. Sugod. Kahit kinakatatay Willie daw, ha? Ano natin yan? Schedule natin. Kaya gusto ko rin makita yung Greg, no? Dami kong tanong dun, eh. Ang galing magsalita. Siguro lahi talaga nila, no? Yung mga ganun, eh. Okay, tuloy natin to. So, paano mo daw? Ito na kanina na ba, di ba? Sa Bible quiz nyo. Kailan ko ituturo? Kaya ako naniniwala ako sa homeschooling po, eh. So, maganda rin naman sa labas, pero I believe, sa mga batang talagang bata, lalo sa nangyayari sa panahon natin ngayon, mga LGBT doon, mga sodomites, buisit ka, parang hindi mo pinsan hindi mo maiwasan na ma-influensyahan yung mga bata eh. Kahit yung panahon namin, nahihiya pa yung mga bakla, pero alam nyo marami ng panahon namin din. Marami rin, sa ayawa, wala nang kinalaman sa academics, at yung ganon. Asan yun? Walang makakasagot. I believe, inaano na yun.
dahil paving the way to kung ano man yung ginagawa nila ngayon. Sa halip na makapag-aral yung mga tao, tumalino, ayaw nila nun eh. Merong nabanggit ko sa inyo yung isang mga agenda, oy, hindi na to ano ha. Totoo to. Sinasadya nila yun kasi ayaw nilang maging matalining tao. Maniniwala ba kayo doon? School yung pastora. May mga forces sa labas na ayaw nilang maging matalino tayo ng husto. Kasi pag matalino tayo, may overthrow natin sila. Hindi sila makikinabang sa atin. May mga taong gusto, ano lang kayo, magtrabaho, inaalipin lang kayo sa trabaho. Kasi sila, alam nila kasi yung kalakaran, doon lang sila. Sobrang yaman nila. Naniniwala ba kayo doon? Hindi yung totoo. Kaya sa church, yung mga inaaral nyo, pansinin nyo din yung mga inaaral natin dito. Inaaral ba ito sa labas? Ganyan, di ba? Even worse, nililito pa sila. So kaya naniniwala kayo sa school, sa pagtuturo ng mga bata, especially the young, yung mga mas young, wala silang distraction na makikita na nagsayawan doon, may suntukan doon, mga school na ganyan ha. Usapang crush doon, yung usapang puro gano'n na lang. Kahit sa Facebook, minsan magkakita ng mga post nag-usapan yung teacher. Ang daming distraction sa labas. Kaya ito po yung, again, hindi ko sinabing zero yun ha. May mga pakinabang din, obviously, pag mga galing teacher, nasa na sila doon. Yes, may matutunan tayo, galing ako dyan. Kasi sabi ko, dahil ito sinabi sa Bible, malamang ito yung perfect. Okay? Nasa inyo niya, kung may iniwala kayo sa akin, pero yung sinasabi dyan. Sino magtuturo sa anak mo? Gobyerno. Wala sinabing gobyerno dyan. Ikaw. Children, your children. At paano mo gagawin to? Natin na nabanggit nung si Jesus ay mga disipulo din niya. Sa ibang level naman mga apostol yun eh. So ganoon din, kasama niya ni Jesus yun. Hindi yung papasok lang sila sa school. Hindi. Kasama niya pagkakain, pupunta siya doon. Yun. Yung mga anak natin maganda, homeschool. Again, ideal I believe. So kasi magagawa mo to. Speaking din, pag nakaupo kayo, pwede mo turuan. Alam mo, gantong sabi ng Panginoon, anak, ganyan. Naku, walang katumbas yun. Hindi katulad sa school na para kayong nakaprogram doon. Okay, walk is by the way, lie is down. Kaya gising nyo lang, turuan mo agad mag-pray. Amen? Yun yun kasi, hindi nyo matutunan school yun. Matutunan nyo niya, hindi katulad nung kaya may turo. And thou shalt write them upon the doorpost. Ito medyo, again, ano na to ha. Pwede natin gawing literal din. Hindi ko pa nagagawa dyan eh. Maganda po yung may mga verses dyan. Ibig sabihin, lalabas ka, papasok ka, naalala mo yung salita ng Diyos. Amen? Minsan gawin natin yung pen ha. Project mo yun. So yun yun. And then, that thy days may be multiplied. Ano nyo? Bonus. So pag ginagawa mo yung mga ganon, again, di ka mamatay agad or hindi ka maalis doon sa promised land. Masaya. Masayang matagal ka sa masaya. Nakalagayan. In the days of your children, hindi lang ikaw, yung anak mo rin. Magkapalain sila. Bakit kaya? Swerte, hindi swerte. Dahil sa mga choices na ginawa ng tatay mo, ginawa ka sa church, kahit yung iba, sa church lang niya ng once a week, na 1 oras lang. Ikaw, hindi ka dinala doon. Amen? Wag dito ka. Mga roble. Amen? Saan nyo? Dinala kayo dito. Ngayon tayo, pareho kami dati. Doon ako kasi wag na. Basta yun. At least, piliin mo yun, yung tama. Kaya yun, para kang nasa langit na rin. At yun din yung panalangin. Alam nyo naman yung, di ba? Lord's Prayer. Ano sabi doon? Anong panalangin niya? Anong umpisa ng Lord's Prayer? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yun pala, again, di nangyayari madalas yun kasi ibang heaven, ibang earth. Pero, panalangin natin yung mga perfect senaryo at nangyayari sa langit, yung kabanalan, katalinuhan, kapayapaan, nandun, hanggat maaari, makuha rin natin dito. Kasi nang perfect talaga eh. So, ganun din yan. Sa tama yung ni Bad. And, binanggit niya ulit, inulit niya, kung di niya pa na, ulitin ko ulit ha. Paano mangyayari yan? Panatilihin nyo yung mga commandments, gawin nyo. At mahalin nyo yung Diyos, inulit lang. Parang kaninang umaga din. Love, yung una dun I will love the Lord. I will love God. Kasi siya ang tagapagligtas ko. Ganun din dito, mahalin mo ang Diyos.
lahat ng lakaran mo yung kanyang mga kaparaanan. And then, cleave. Yung cleave na yan, di ba? Unang binanggit sa mag-asawa. Diba? Ibig sabihin, walang hiwala yan. As lagi kayo lang, huwag kayong mag-asawa. Ganun din sa Diyos, huwag kang mag-asawa sa Diyos. Bible na naman. Ano ba yan? Ayaw mo nun? Then will the Lord, ito na. Bukod sa pagpapalain ka, maganda ka, minsan may kalaban ka, di maiwasan may kalaban. Anong gagawin ng Diyos sa kalaban mo? Yes, iaalaw niya may kalaban ka, pero matatalo mo naman yun. Amen. Parang kaninang umaga rin. Psalms 18, no? So may kalaban ka, pero papaalisin ng Diyos yan. Hindi basta-basta. Ito yung kaya yung style ang gulo doon. Alam niyo bakit? Kasi lupa nila, ba't sila pinapaalis doon? Patigasan na yun. Pwede naman sila may migrate sa iba. Kaso, ayaw silang tanggapin ng iba. Alam niyo yung kwento sa Middle East? Ganun ang kwento doon. Kaya talagang walang katapusan yan. Hindi matatapos yan. Pero sila ang pangako sa kanila. Pag sumusunod ka daw, yung mga kalaban mo, matatalo mo, aalis, ano pa? Kahit malakas yung mga yan, dahil kasama mong Diyos, mapapalis mo, matatalo mo yan, ano pa? Ito po yung interesting din dito, no? Kunin nyo itong point na to, ha? Kasi yung pangako pala ng Diyos sa kanila, pag tinignan mo yung, mapa natin, saan yung Lebanon? Sa taas-taas pa ng Israel yun, Euphrates, sa Iraq pa yan, ang layo niyan. Hanggang doon daw ang pangako sa kanila. Dapat sa kanila yun eh. Nasakop ba nila yun? Hindi nga eh. Kasi yung pagsunod nila din, hindi rin ganun kalubos. Walang tatalo sa'yo. There shall no man able to stand before you, for the Lord your God laid the fear of you and dread upon you all the land of Egypt. Tread upon. So yun. So pagtakot ng tao sa'yo, isa di mo kailangan magsalita. Alam niyo ba yun? Ay, makaganyanin ako na. Takot sa iyo yan eh. Wala. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. Yan yung title natin. Ano yung blessing? If you obey the commandments of the Lord, which I command you this day. Sumunod ka, blessing. And a curse. So, dalawa. Binigay sa kanya sa parang pangako. If then else yan. Parang sa may condition yan. Pag sumunod ka, blessing. Pag hindi, curse. Ano yung curse? Nabanggit na kanina, no? So, pag turn aside, ibig sabihin, umayaw ka sa gusto ng Diyos, which is ginawa ng Israel. Pwede silang palisin doon, or pwede silang manatili doon ng sandali, pero yung stay nila doon, hindi maganda. Amen? Imagine mo kung sa church ay paandap-andap ka. Kasi na-attend ka, hindi. After 1 month, natamadin ka na naman. Gawin mo yun ng 12 years, mga 10 years. Pag sinuma mo yung natutunan mo, parang 1 taon lang. At ang masaklap nun, kahit sa trabaho, kahit sa pag-aaral, nakakita pa kayo ng tao na gano'n, na kakwento si daddy kahapon sa mga boys eh. So, hindi mo nagugustuhin yung nag-stop ka ng ganito, and then saka ka magpapatuloy ulit. Di ba? Yung mga kasama. Meron kami classmate na gano'n, medyo Amerikano pa nga eh. Sa ama. Ilang taon na kaya to? Sa utsura pa lang, alam na yan. Ilang taon ka na? Ano? Classmate lang kita. So, minsan kahit ayaw mo silang pakinggan, ma-aloof yan sa'yo, ikaw din ma-aloof ka na rin. Kasi, hindi ka ayos, bandang uli ka na may hiya. Ganon din sa church, ha? Kaya kata, ilang taon ka na sa church? O, yan. Pero equivalent lang nun, ganito. So, hindi ka nagtapat. Okay? So, ito na yung nabagit ko kanina. May object ano sila dyan. 2 mountain. Para yung mountain nyo. Pero yung isa curse, yung isa blessing. So, piliin nyo yung blessing. Alay natin the other side Jordan, by the way, which the going down, in the land of Canaanites, which dwell in the Champaign. Over the, ngayon pala na ano to, Champaign pala yan. Over against Gilgal, beside the plains of More. So, sinasabi lang yung lugar, pero nakikita ko dito, ibig sabihin, accessible sa atin yan. Naintindihan niyo ba yun? Yung blessing, accessible sa atin yan. Yung curse, accessible din sa atin yan. Kaya nga sabi, pag may anak ka, parang nakikita, si Eji, di ba, may anak siya. Tingnan niyo yung future nito, ano kaya mangyayari dito? Titingin sa ano, siguro, pareho ito ni, cum laude ba ito? O maayos may asawa nito. May parang, di ba ganyan yan eh, matakbo sa utak mo yan.
Sabi, pinaplano mo yung blessing. Pero hindi, alam mo yun, na hindi yung posible yun, na baka yung anak mo makakatulad nung ni Ariana Grande. Nakita ko na yung mukha ni Ariana, kilala niyo ba yun? Parang na-agdas na yung ano eh. Bata pa yun eh. Mabakuna kasi. So yun, so ganun yun, lahat kayo potential, ito, bago. Potential blessing. Ganun din sinabi sa akin, Pastor Nung. Lahat naman tayo ganyan eh. Kaya pinapanalangin kayo at magtapat kayo. Tingnan ko pala kayo, nakikita ko yung sarili ko sa inyo. Amen? Si Julia, nakikita ko, laki na. Natin, late nito, parang bunso to doon sa ano eh. So, potential blessing, Dad, potential blessing. Potential ano din, problem. Eh, siya na, nakikita ko yan. Ako, tigas ng ulo nito, babae pa naman. Pinaplano na yan, sana sumunod tayo para maging blessing. Lapit na ha. We shall pass over Jordan, tinapakita sila, sinasabi, pag mag-pass kayo dito, labanan na yon. Wala na atrasan nyo, sa kayo pupunta. Diba? So, kaya ngayon, ano nyo yan, na blessing yan, i-possess nyo, maging masipag kayo. At, anong gagawin nyo para pagpalain? Ayun na naman, paulit-ulit. Gawin nyo yung inagutos ko. Wala, hindi nyo naman alam yung gagawin nyo kung hindi ko kayo pinag-utusan eh. Wala pong napakatalinong kahit pag-aralan nyo po yung mga successful, for example, companies, maraming mga nadidiscover daw ngayon, kahit in China, may nadiscover daw sila ngayon ng energy. Alam nyo saan ang galing research? Magaling ba yung mga China? Ngayon, ang galing nila eh. Sa totoo lang. Though may mga something na ano yan, komunista yan eh. Pero kinuha nila yung research ng thorium. Narinig nyo na yung thorium. Ngayon, di ba, puro ano tayo, nuclear, ano yung, ano niya? Ano yung element? Uranium yan eh. Toxic yan. Pero yung thorium daw, ni-research yan ng Amerika matagal na inabandon. Huwag natin tuloy yan. E kaso pinablish nila. So syempre, kung sinong naghahanap sa internet, may research pala silang ganyan na inabandon nila na promising. Ba't di nila, hindi ko alam. Kinuha ngayon ng China, dinevelop. O ngayon, kung sakaling magiging successful yun, ano mangyayari? Sila yung mauuna doon sa ganong klase ng technology na iniwanan ng US. So gusto ko sabihin dito, accessible sa atin yung blessing and curse. Okay? So gawin natin yung tama. Yun lang. Ba't ko na sinabing ganun? Para makuha nyo na ganun pala ang Panginoon. So huwag nyo ma-assume na nasa church na kayo, pagpapalain na kayo. Sumunod kayo, sumunod tayo. Aral, tuloy-tuloy yung aral. Huwag kang kalagitnaan, hinto. Ayoko na. Tagal ko na dyan eh. Kung meron naghihintay na resulta dito, ako yun. Naiinip ba ako? Minsan, lalo, naalala ko yung kahapon kasi nag-alahala kami, parang nangihinayang syempre. Pero, ganun eh. Susunod lang, amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Sa Deuteronomy 11, nakita namin yung pangako niyo, Lord, ng blessing and curse. Obvious choice, Panginoon, yung blessing na mga gusto namin. But i-watch din namin, Panginoon, na minsan nagawa kami mali, Panginoon. Attempt kami na gumawa ng mali, kasalanan, even na mag-backslide minsan, at tama rin, or huminto naman sa paggawa ng inyong kalooban. I pray. Maintindihan namin na kayo po yung nagligtas sa amin nga ng umaga, nag-aralan namin. So kung kaya mo iligtas, lalong kaya niyo pong bigyan kami ng blessing rewards pag kami may nagtapat. Nakita namin sa ibang likod niyo, Lord. Patuloy kami, Panginoon, sa panahon ng panghihina, Panginoon. Tumawag kami sa inyo, Lord, ng patulong. Tulong din sa mga nauna sa amin. At tuloy-tuloy ang magpapala, Panginoon. Gamitin niyo rin yung salita, Panginoon. Even mga nauna sa amin, Panginoon. Mature sa pananampalataya. And then, gamitin yung bawat isa, Panginoon. Encourage sa bawat isa. Tuloy kami. Sagawin namin mamayang Lord Supper, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Lord. Kaya ang pala sa aming fellowship, Panginoon. Ginagawa na basically sa pag-aaral. Of course, sa pag-application ng pag-aaral. So, willing, Panginoon. Even other things, Panginoon, na kung saan niyo kami dadalhin pa. Wala po, kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen.